Ayan, pindutin natin. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa nakasama namin ngayon sa Zoom at sa ating pong Facebook Live. Nasaan man po kayo ngayon, welcome po kayo sa ating pagtitipon. Tunay pong kagalakan na sama-sama tayong magpuri at makinig sa salita ng Diyos. Ako po si Sister MJ Rason, ang inyong pong presider. Ngayong umaga at buong puso ko kayong tinatanggap sa ating programa na may temang Rise of the Dead. At kasabay nito, dala natin ang kahulugan ng inaanak. Ilaw ng anak, ang kinin natin ang katotohanan. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang maging ilaw. Ilaw na nagdadala ng pag-asa, ilaw na kumakapit sa katotohanan, at ilaw na nagpapaalala na may bagong buhay kay Kristo. Sabi nga po dito sa unang sulat ng taga-Korinto, 15 verse 20, ngunit si Kristo nga ay muling nabuhay mula sa mga patay bilang unang bunga ng mga natutulog. Mga kapatid, ang mensahe ito ay paalala sa atin na may buhay pagkatapos po ng kamatayan, may pag-asa pagkatapos ng sakit, at may tagumpay pagkatapos ng bawat pagsubok. Kaya ngayong umaga, ihanda natin ang ating mga sarili at ituon ang ating isip at puso sa presensya ng Diyos at tanggapin natin ang katotohanan na magpapalaya at magbibigay buhay sa atin. Muli po, welcome po sa ating lahat dito po sa ating inaanak. Ang ating pong programa ngayong tanghali, ngayong gabi na to, ang ating pong topic ay Rise of the Dead. Ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Annie Barrios, at ang ating pong musical opening, pagkakaloob ni Sister Ampie Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali, ngayong gabi na to, walang iba po, si Sister Connie Sariola. Ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker. At mamaya po mga kapatid, pagkatapos po ng kanyang mensahe, pwede po tayong magbigay ng ating mga short reflection at pwede po tayong magtanong about sa mensahe po na ating pong napakinggan. At yun po ay papacilitate ng ating pong Mamshi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakaloob ni Sister Isa Abogade. Ayan po. Ibigay na po, bago ko po ibigay sa ating opening prayer at nakita ko na po siya humabol, batiin ko muna po ang mga nandito po sa loob po ng Zoom. Ayan. Unang-una po sa aking screen, ang ating pong Binibining Pilipinas, 1999, si Ate Nisita, Katoliko. Hello po, Ate Nisita. At nandyan po si Ate Tess de la Peña. And of course, nandyan din po si Nanay Lucy at ang ating pong napakagandang muse, si Ate Annie Barrios. And of course, ang ating pong magandang si Ma'am Shi Nene. Naggagandahan ngayong araw na to. At ang Amen. napakaganda rin po si Ate Edna Montehermoso. At hindi rin magpapatalo ang ating pong speaker ngayong tanghali na to. Walang iba po, ang napakagandang may bahay ng ating pong si Pastor Ernie, si Sister Connie Sariola. And of Amen. course, ang napakagwapong si Pilmore Enriquez, si Tito Jong ng ating pong Psalms Prayer Warriors at ng inaanak. And of course, nandyan din po si Sister Jenny Valdez at ang napakagandang boses, si Sister Ampie Garcia. Andyan din po si Sister Nika Abaw. And of course, ang ninang ng inaanak at ng Psalms Prayer Warriors, si Ninang Irene Torres, and of course, I'm sure nandyan din po si Pastor Ray sa kanyang tabi. Andyan din po si Sister Wilma Kadaeg, and of course si Ate Rosen Puno. Andyan si Sister Ria Incognito, at si Sister Maria Teresa Laitong, at si Sister Rose. Ayan po. Tayo po ay pumunta na po sa ating pong opening prayer. Ate Annie, ready ka na po? Sige po. Hello. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Sa mga oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat at kami nagkatipon-tipon sa Zoom meeting na ito, ang Prayer Warriors, Panginoon, na amin po itong ginagawa upang kayo ay mas makilala at mapag-aralan namin ang iyong salita. Panginoon, dahil ang salita mo ay buhay para sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na nanghihina at bigyan po kami ng kalakasan sa araw-araw. Naway ang banal na Espiritu ang siyang lagi namin makasamaan mo.
tulungan kami sa pag-aaral na to, bigyan kami ng karunungan. At ang aming tagapagsalita sa oras na to, pagpalain po siya na kayo po ang magsasalita para sa kanya at mas lalo po namin itong mas mauunawaan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang iba pa namin mga kasama na sana po ay makapasok na rin sila. At nilalapit namin na inyo kaming patawarin at linisin po kami sa anuman namin karumihan. Ang lahat ng ito ay hinihingi ko, alang-alang kong lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Ate Annie. And of course, ibigay na po natin sa ating pong musical offering, Sister Ampie Garcia. His Lord, He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is King, He is King. He is risen from the dead, and He is King. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is King. He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. 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 Yan po, ako po ay medyo nabitin, Sister Ampie. Yan po. At bago ko po ipakilala ang ating pong speaker, patingin ko muna po yung mga humabol. Wait lang po Teka lang po, napakadilim ko talaga. Oo nga. Ang Napakadilim. dilim ko. Teka Dadalang lang na ilaw. Saglit lang mga kapatid. Kumbaga meron lang po tayong technical problem sa tsurba. Magpa-flashlight lang po kasi sandali gagamitin ko yung cellphone. Kasi hindi po nakikita yung beauty ko. Payag po ba kayo? Kitang-kita ko nga ang kagandahan mo. Ayan! Nagmukha na po akong tao. Yan. O, di ba? Magpasensya ka naman sa ating mga FB viewers. Pasensya po mga kapatid na nasa Facebook Live at alam ko po na hindi niyo po magugustuhan, na hindi po ako makikita. Pero ngayon, alam ko na tuwan-tuwa na po kayo at nakikita niyo na po ang aking kagandahan. Diyos lang po yun mga kapatid, lahat po tayo magaganda. So at this point in time, ang ating pong paksa ngayong umaga ay Rise of the Dead. Ayan po. At muling pagkabuhay at bagong buhay na matatagpuan lamang kay sa Corinto 15:22. Ngayon, ihanda po natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang mensahe na magbibigay buhay at pag-asa sa atin. At wait lang po kasi may tumatawag po At upang ibahagi ang salita ng Diyos, ang ating pong malugod na tinawagan ng lingkod ng Panginoon, isa pong ginamit niya upang maghatid ng katotohanan at inspirasyon. Walang iba po kundi si Sister Connie Sariola. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso at buong galang nating tanggapin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan po niya. Ayan po, Ate Connie, nasa iyo na po ang buong pagkakataon. Salamat, Ate MJ. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kinalalagyan, saan man po tayo naroroon.
Isa pong malaking kagalakan na kayo ay muling makasama sa mga sandaling ito upang tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At binabati ko rin po ang mga sa Facebook Live na ngayon po ay nanonood at nakatunghay sa ating pong live stream. So ang ating pong topic mga kapatid ay may kinalaman sa pagkabuhay ng mga patay. Sa ating pananampalataya, ito ang ating pagkakakilanlan. Ang katuwaan na tayo ay maging isang Seventh-day Adventist na nagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya at sa pag-atam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po kung tawagin tayo, we are the people of hope. Kasi meron tayong mapalad na pag-asa na atin pong sinasampalatayanan na magaganap sa isang napakahalagang event na ating hinihintay. At bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, tayo po muna ay tumungo para po tayo ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kayo po ang pinagmumula ng karunungan. Sa mga oras na ito, Ama, ang aming pag-uusapan ay may kinalaman sa napakahalagang events na mangyayari sa hinaharap. Ang pagkabuhay ng mga patay na ito'y mangyayari sa iyong ikalawang pagparito. Panginoon, kami po humingi ng karunungan. Kasama po ang aming mga taga-subaybay na ngayon ay nakatunghay na ito po ay maging isang paalaala ng isang pag-asa na darating sa hinaharap na bagaman kami may nararanasan sa mga kaguluhan ng aming sanlibutan, ay meron kaming pag-asa na hinihintay na ang lahat ng ito ay mapaparam sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Salamat po Ama sa karunungan at pagkakaloob mo at ang banal na Espiritu nawa ang tumatak sa bawat salita na aming matutunghayan mula sa iyo. Ito po ang aking dalangin at hiling sa banal mo pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, ang pagkabuhay ng mga patay, ang sabi dito, ito'y isang kaluwalhatian na mangyayari sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito isang simpleng doktrina. Ito ang mapalad na pag-asa na nagbibigay lakas sa ating pang-araw-araw na paglalakad kasama ng ating Panginoong Hesus. Sa ating paglalakbay, sa araw-araw, kapag mayroon tayong mga nararanasan, ang sabi po dito, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mabuhay ang ating pananampalataya na sa kabila ng mga kahirapan at mga pagsubok na ating nararanasan ay meron tayong tinatanaw na isang mapalad na pag-asa. At habang tayo nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay buksan natin ang ating mga puso sa pangako ng dakilang araw na iyon. Kung kailan magbubukas ang mga libingan at tatayo ang mga matutuwid upang salubungin ang ating tagapagligtas sa himpapawid. Ito po ang pag-asa na ating pinakahihintay. Alam niyo po nung ako'y hindi pa mananampalataya, kapag sinasabi yung paghukom, may mga tao na natatakot. Kasi ang alam nila, paghukom, syempre, ang alam nila yun ay parang nakakatakot na pangyayari sapagkat huhukuman ang lahat ng mga tao. Marahil ang mga tao natatakot sapagkat iniisip nila na bilang mga makasalanan ay wala silang pag-asa. Hindi katulad ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi dito. Kasi meron po ditong 5 punto sa ating pag-aaral. Una, ang pangako ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ito ang pagsisimula ng ating pag-aaralan. Malinaw na itinuturo po ng banal na kasulatan na babalik ang ating Panginoong Hesus. At ito po ay una, personal na nakikita, at isang maluwalhating pagdating, lahat ay maririnig at ang lahat ay makikita ng bawat mata. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa pinangangaral ng ibang denominasyon na mayroong secret rapture. Dahil ang ating pananampalatayang tinanggap sa pagiging ating Adventista, ito po ay nakaugat sa pag-asa ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoon.
Ang pangako niya sa Juan 14:1-3 na sinasabi po na huwag mabalisa ang inyong mga puso. Kayo'y sumampalataya sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sa inyo, pinapunta ako upang maghanda sa dakong ibibigay sa inyo, at ang pag-alis ko ay bilang paghahanda ng dakong ibibigay sa inyo. At kung ako'y makapaghanda na, sabi niya, ay muling paririto ako upang kung saan ako naroon, ay kayo naman ay naroon din nakasama ko. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Yan isang pangako na nakapagbibigay sa atin ng sigla. Lalo, di ba sinabi, huwag magulimahanan ang inyong mga puso. Kailan ba tayo nagkakaroon ng kagulimahanan? Kapag may mga nagaganap sa ating buhay. Katulad po ng ating nararanasan ngayon sa ating sanlibutan. Ang giyera sa Middle East at ang kahirapan, mga pagkagutom dahil sa pagtaas ng presyo, mayroong mga tao na hindi nakaka-afford kung paanong sila'y naghirap na nung una, lalo pang naihirapan ngayon sapagkat napakamamahal ng bilihin. Kapag naiisip natin ang mga bagay na ito, minsan sa akin sarili, ewan ko po kung kayo nagkakaroon na ng isang isipan na sana dumating na ang Panginoon para matapos na ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid, ito'y ipinapahiwatig sa atin na bilang tayo ay mga anak ng Diyos, lagi nating madarama na ang pangako ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Pero hindi sinabi dito, sabi sa pag-akyat sa langit, ay sinabi sa Kawikaan 1:11. Ayan. Ang sabi po dito sa Kawikaan, marahil hindi po ito sa Kawikaan 1:11. Sa mga gawa, 1:11. Mga lalaking Galileo, bakit kayo tumatayo na nakatingin sa langit? Ang Hesus na ito na itinaas sa langit mula sa inyo ay sa parehong paraan na inyong makikita na umakyat sa langit, gayon din siya na babalik sa lupa. So, noong ang ating Panginoong Hesus, after nang siya ay mapako sa kursi po ba, umakyat na siya sa langit. At sinabi niya ang lahat ng kapamahalaan na ibinigay na sa kanya, nagbili na siya sa kanyang mga alagad. At may mga anghel na tumayo habang siya ay minamasdan ng mga alagad na umaakyat sa langit. May 2 lalaki na tumayo at sinabing, kayo mga lalaking Galileo, bakit kayo tumatayo na nakatingin sa langit? Kung paano ang Hesus na ito na nakita nyo na umaakyat sa langit, ay gayon din naman yung way na pagbaba niya sa lupa. So maliwanag mga kapatid, na ang pagdating ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi sa una kong punto, ay personal na nakikita, maliwanag, nagniningning, at lahat ng mga bagay ay makikita ng lahat ng mata dito sa lupa. At ang ingay, mga may tunog ng trompeta kasi libo-libo, laksalaks ng anghel ang kanyang kasama. Mga kapatid, bilang mga Adventist, ay tinatanggihan natin yung lihim na pag-agaw o yung secret rapture na tinatawag. Sapagkat hindi ito ang sinasabing kahulugan ng pagbabalik ng ating Panginoon. At ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ito ay makatotohanan, pandaigdig, at ito ay maririnig ng lahat na sinasamahan ng mga tanda ng huling ulan, ang malakas na sigaw. Yun ang mga palatandaan na siya ay malapit nang dumating. At kagaya nga ng ating sinabi kanina, ang paghihirap, ito ay palatandaan ng malapit ng pagdating dito sa lupa. Kaya nga, habang iniisip natin na ang Panginoon ay malapit nang dumating, sa pangalawang puntos mga kapatid, ano ang kalagayan ng mga patay? Dahil ang pinag-aaralan natin ay ang pagkabuhay o ang pagbangon ng mga patay. Ang mga patay ba ay nasaan? Alam natin na sila ay nasa libingan at sila ay naghihintay ng tawag habang sila ay natutulog. Nasabi, bago sila bumangon, kailangan nating maunawaan na ang kamatayan mula sa pananaw ng Biblia ay hindi walang katapusang pagdurusa sa impyerno, kundi ito ay mapayapang pagtulog.
Para sa mga matuwid at sa mga banal ng Diyos, ang kamatayan ay pagtulog. Gayon din naman sa mga makasalanan. Subalit, alam natin na ang pagkakaiba, ang mga matuwid ay unang bubuhaying mag-uli sa pagdating ng ating Panginoon. Mula sa mga patay, mula sa libingan, sila'y bubuhaying muli ng ating Panginoon kapag tumawag na ang pag tumunog ang pakakak at tinawag na ng Panginoon ang mga patay sa libingan, sila ay muling mabubuhay. Kagaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 9:5 tungkol sa kalagayan ng mga patay, mga kapatid, ay ganito, sapagkat ang mga buhay ay nalalaman na sila'y mamamatay. Ngunit ang mga patay ay walang nalalaman kahit ano, ni wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. So yan po ang kalagayan ng mga tao kapag namatay. Kaya minsan, binabatikos natin yung mga tao na nagsasabi na pag namatay ang kalamahal sa buhay, nakikita natin yung sa mga post na, Inay, happy birthday sa iyo dyan in heaven. So, alam natin na wala pong ganong aral sa banal na kasulatan sapagkat malinaw na sinasabi ng ating banal na salita ng Diyos na ang mga patay, kapag sila'y namatay, wala na silang nalalaman. Sila'y babalik sa alabok kung saan sila galing at sila ay naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At sabi sa mga awit 146:4, lumalabas ang kanyang hininga, siya'y bumabalik sa lupa o sa alabok. Sa araw na iyon, ang kanyang mga iniisip ay nawawala na. So maliwanag mga kapatid, ang turo ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng mga patay. At ito'y pinagtibay ng ating Panginoong Hesus mula sa libingan ni Lazaro. Alam natin ang kasaysayan ni Lazaro. Alam natin na siya'y dumating sa libingan na 4 na araw nang namamatay si Lazaro. Ano po? At ang sabi sa Juan 11:11-14, ito ang sinabi niya. Katapos ay sinabi sa kanila, ang kaibigan natin na si Lazaro ay natutulog. Ngunit pupunta ako upang gisingin siya sa kanyang pagtulog. So maliwanag mga kapatid na ang kalagayan ng mga patay, according sa Bible, ay isang kalagayan ng pagtulog. Diba? Pag tayo natutulog, wala tayong alam. So ganyan po ang pinakahulugan sa mababaw na pagtulog, ang ibig sabihin sa mga namatay. At sinabi ng kanya mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay gagaling siya. Kasi ang isip ng mga alagad, natutulog lang sila sa Lazaro, di paggising niya, ay gagaling siya. Gayunpaman, ang ibig sabihin ni Jesus ay ang kanyang kamatayan. Ayun, maliwanag po na ang pagtulog na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay parang inihalimbawa sa kanyang kamatayan. At malinaw na pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, namatay na si Lazaro, ay walang malay na mga patay ay naghihintay ng trompeta ng pagkabuhay. Walang immortalisasyon ng kaluluwa, yung immortality. Tanging ang Diyos lamang ang may immortalidad. Sapagkat sinasabi sa Timoteo, 1 Timoteo 6:16, ito ay nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng pagdadalamhati, yung pagkabuhay ng mga patay. Alam natin yung binabanggit doon. So yan po ang maliwanag na kalagayan ng mga patay. Sa pangatlo, ang kaluwalhati ang sandali, ang pagkabuhay ng mga patay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang puso ng ating mensahe, ito ay ang pagkabuhay ng mga patay. Sa ikalawang pagdating, ang mga patay na matuwid ay maririnig ang tunog ng trompeta at sila'y tatayo una sa immortalisasyon ng katawan. Kasi sinasabi nga sa 1 Tesalonica 4:16-17, maliwanag po ang pagkasabi sapagkat ang Panginoon din mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at sa trompeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay muling babangon muna. Hindi tayo mauna sa mga patay. At pagkatapos, ang mga buhay naman na nananatili ay magiging kasama nila sa mga ulap. Aagawing kasama sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa ere. At sa ganon
ay magiging kasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't ang sabi dito ay mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So malinaw mga kapatid na sinasabi na sa pagkabuhay ng mga nangamatay kay Kristo, hindi po tayo mga uuna. O yung mga buhay ng mga dadatnan ay hindi sila mauna, kundi ang mga buhay na nadatnan ng Panginoon ay sila'y aagawin sa alapaap ng langit at sabay-sabay na sasalubong sa ating Panginoon. So maliwanag po na nauunawaan natin na hindi po lalapat ang paa ng ating Panginoong Hesus sa lupa, sapagkat sasalubong ang mga namatay na nabuhay na mag-uli at ang mga buhay na nadatnan ay sasalubong sa alapap ng hangin at doon ay sama-samang aakyat sa langit. So, maliwanag po mga kapatid na sa panahong ito, sa pagkabuhay ng mga matutuwid, ay alam natin na mababago ang kanilang katawan. Hindi na yung dating katawan. Halimbawa, namatay ako na ang aking katawan ay maraming mga peklat, mga kung ano-anong mga nakalagay. Ang itsura ko ay hindi kanais-nais. Sabi, babaguhin iyon ng ating Panginoon. At itong ating katawan na may pagkasira, mawawala na. So ito'y pinalawak pa rin po sa 1 Corinto 15:51 hanggang 55 na ang sabi, narito ipinapakita ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay mababago. So doon po sa mga dadatnang buhay ng ating Panginoon, meron din pong pagbabago sa kanila. Kung halimbawa ay pilay, kung halimbawa ay bulag, yun po ay magkakaroon ng pagbabago. Sa isang saglit, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sabi dito, sa huling tunog ng trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay muling babangon na hindi nangangailangan ng pagbabago. At tayo'y mababago. Ayan. At sapagkat ang magpapabaksak na ito ay kailangan magsuot ng hindi, yung ibig sabihin yung mga nasisira ay kinakailangan magsuot ng hindi nasisira, at ang mga ito na nagsusuot o dating may kamatayan ay kinakailangan magsuot ng walang kamatayan. Kaya't pagdating ng hindi na mga bagay na ito na hindi nasisira, ito sila ay magsusuot ng mga bagay na hindi na masisira, at ang kamatayan ay mawawala na at matutupad na ang sinasabi ng nakasulat. Narito, nilamon ng kamatayan ang pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong tibok? O libingan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? So, yun na ang pinakahuling sinabi tungkol sa kamatayan. Nawala na ang sumpa ng kamatayan. Mga kapatid, isipin po natin, sa libingan sa buong mundo, yan, marami nakikita natin, may mga libingan. Dito na lang sa Pilipinas, susun-susun ang libingan. Parang apartment na sunod-sunod. Ang sabi dito, paano yun magbubukas? Wala pong imposible sa Panginoon. Mula kay Adan, kay Abraham, kay Moises, kay David, at ang ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo, ang sabi, lahat ay tatayo at may kaluwalhatian at muling magkakaroon ng pagsasama-sama mula sa ating mga mahal sa buhay na nangamatay na sila'y nagtapat sa pananampalataya ay muling mabubuhay sapagkat ang ating Panginoon ang magkakaloob ng lahat ng ito. Kaya huwag tayong magtataka, sabi dito, huwag kang magtaka sapagkat darating ang oras kung kailan lahat ng mga nasa libingan ay maririnig ang kanyang tinig at lalabas sila, yaong gumawa ng mabuti sa muling pagkabuhay ng buhay, at yaong gumawa naman ng masama ay sa muling pagkabuhay ng paghatol. Ang mga patay na masama ay mananatili pa sa mga libingan hanggang sa pagtatapos ng 1,000 taon. Maliwanag po mga kapatid, ang bubuhayin sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon ay ang mga taong nasa libingan ng mga banal, matuwid na nangamatay kay Kristo. At alam natin na yung masama, sila ay mananatili pa
sa libingan hanggang sa hanggang sa matapos ang 1,000 taon at muling paparito upang sila naman ay hatulan kung saan sila marapat na ilagay. Ang propesiya sa Daniel 12:2, maliwanag na sinasabi po dito ni Propeta Daniel. Ang sabi, marami sa mga natutulog sa likabok ng lupa ay magigising. Ang iba sa buhay na walang hanggan at ang iba ay sa kahihiyan at pag-itiis na walang hanggang kaparusahan. Ang unang pagkabuhay ay para po sa mga matulog lamang. Sabi sa Apokalipsis 20, talatang 6, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay. Sa gayon ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So mga kapatid, naisin po natin na tayo'y doon dapat makasama sa unang pagkabuhay. Ano po mga kapatid? At sa ika-4 na punto, ang sabi, ito ang dakilang pag-asa ng ating pananampalataya. Kaya nga dapat tayo ay maging handa sa kaganapang ito. At bilang mga Adventista, mga kapatid, ang pagkabuhay ng mga patay ay tumatawag sa atin na tayo ay maging handa. Patungo tayo sa langit para sa 1,000 taon ng pagbabakasyon at para sa paghahanda, na tayo ay makasama doon. Ninanais ba natin na tayo makasama sa bakasyon ng 1,000 taon? Di ba, Ma'am Shi, pagka po magbabakasyon ka sa Pilipinas, 1 buwan, 2 buwan, parang biting yung pagbabakasyon. Pero dito, ang sabi ay 1,000 taon ng pagbabakasyon. Di ba, napakagandang pangako at napakagandang isipin na makakasama natin ang ating Panginoong Hesus sa pagbabakasyon natin doon sa langit na bayan. At sabi doon sa Apokalipsis 21:1-4, at nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, at itataas ng Diyos ang lahat ng kanilang mga mata upang alisin at pawiin ang kanilang mga luha, sapagkat dito ay wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng pag-iyak at wala ng karamdaman, sapagkat ang mga dating bagay ng una ay lumipas na. So napakagandang isipin. Kasi kapag natapos ang 1,000 taon ng pagbabakasyon, ay ibababa mula sa langit ang bagong Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa. At kung saan, ang sabi dito, wala ng kamatayan. Napakaganda, po mga kapatid? So pinapayuhan tayo sa Mateo 24:42-44. Ang sabi dito, kayo nga'y magpuyat sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras ang ating Panginoon ay darating. Kaya tayo'y maging handa sapagkat sa oras na hindi natin nalalaman ay darating ang ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, sa pamagitan ng ating dakilang pag-asa, ito ang pagkabuhay na maguli, ito ang magbibigay sa atin ng karanasan para tayo lalo magtumibay. At sa panghuli, ang personal na pagtanggap. Ano po? Marahil ito ang inaasam natin na tayo ay makasama sa muling pagkabuhay na maguli. At suriin natin sa ating mga puso na sana makasama tayo mula sa pagkabuhay kung tayo tayo ay nagbaba ng pasan, ang naisin natin ay tayo makasama sa muling pagkabuhay na ito, na tatayo at sasalubong sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat gaya nga na sinasabi sa Apokalipsis 22:11-12, ang huling talata ng ating matutunghayan ngayon, ang hindi matuwid ay hindi matuwid pa rin. Anong ibig sabihin nito? Ang mga matuwid ay magpapakatuwid, at ang marumi ay magpapakarumi, at ang masama ay magpapakasama, at ang banal ay magpapakabanal. Ang sabi dito sa Apokalipsis 22:12, kaya narito, mabilis na darating ang ating Panginoong Hesus upang ang kanyang gantimpala ay ipagkaloob niya at upang bigyan ang bawat isa sa atin ayon sa ating mga gawa. Mga kapatid, sa pamagitan ng mensaheng ito,
ang pag-asa ng pagkabuhay mula sa mga patay. Ito nawa ay maging ating gabay, maging ating patnubay para tayo magsumikap na maging handa at nasain natin ang buhay na walang hanggan na nais ipagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang malapit na pagbabalik. Pagpalay po tayo mga kapatid at nawag tatakan ng banal na Espiritu sa ating mga puso ang napakagandang mensahe na ipinagkaloob sa atin sa mga oras na ito. Magandang umaga po at magandang araw sa ating lahat. Amen. Back to you, Ate MJ. Thank you, Amen. Ate Thank you so much. And Ate Connie, sa napakagandang mensahe na inyo pong binahagi. At para sa ating pong appeal song, ako po pala yun. Ayan. Hindi na po ako mag-on ng camera, baka biglang ulan ako ng signal. Ayan. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. It is you, Lord, who came to save the heart and soul of every man. It is you, Lord, who knows my weakness, who gives me strength with thy own hand. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lead me on, Lord, from temptation, and purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit, and take away all my sin. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Amen. Amen. Ayan. Ibigay na po natin kay Ate Connie para sa ating pong closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, kayo po ang aming dakilang manlalalang. Maraming salamat po sa mga oras na ipinagkaloob mo upang kami muling mag-aral at muling sariwain ang iyong mga pangako, ang iyong mapalad na pag-asa na ipinagkaloob sa amin na aming hinihintay ang iyong malapit na pagbabalik. Kung paanong sa mga
Panahong iyon, Panginoon, naway nasain ng bawat isa sa amin na kung kami ay sakaling magbaba ng pasan sa lupang ito, makasama kami doon sa mga unang bubuhayin sa inyong ikalawang pagbalik sa lupang ito. At kung kami man po, Panginoon, ay madatnang buhay sa iyong pangalawang pagbabalik, nawa, Panginoon, ay kami makasama sa mga sasalubong at makakasama mong mamumuhay sa langit na bayan sa loob ng 1,000 taon ng pagbabakasyon kasama ang iyong mga na iniligtas. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito ng aming sinasampalataya na siyang nagbibigay sa amin nawa ng kalakasan para patuloy kaming manghawak na matibay sa katotohanan na aming tinanggap. Maraming salamat po. Naway patuloy naming makanta ng inyong pagkakaloob ng inyong banal na basbas upang kami patuloy na maging manatiling tapat hanggang sa kayo ay dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you. Ako po pala ay nakamute. Maraming salamat, Ate Connie. At bago ko po tapusin, batiin ko muna yung mga humabol. Nandyan po si ating pong my dear MC Tibor. And of course, si Sister MK. Ayan po. At maraming salamat po sa mga nasa Facebook Live. I hope tomorrow ay magbalik kayo at samahan po muli kami sa aming Psalms Prayer Warriors. Same time, same channel. Yes, May ayan, sarili tayong channel, di ba? yung mga nasa group ng Psalms, nasa live po sila. At ang iba pa Ayan. kaibigan. At si Redmi A5, hindi ko po nabanggit. Hindi ko po, wala po kasi siyang Nanay picture. Lucy yan, Ate M. Nag-iba siya ng ano, no? Nasa live din natin si Ate Reby tsaka si Ma'am Ardel. Ayan, and of course, si Daddy Ralph. Ayan, welcome din po, Daddy Ralph. Yan, thank you po. At sa ulitin, God bless. Okay po, tayo ay dumako